tungkol dito sa budget natin. Pinawawalang bisa ang 2025 budget gawa nga ng may ilang mga unconstitutional na provision ang ito. Halimbawa, lumalabis sila doon sa National Expenditure Program. Hindi prioridad ang edukasyon. Mayroong mga biglang sulpot na hindi naman kasama nga. In addition to doon sa hindi kasama siya sa National Expenditure Program, mayroon pong mga questionable na mga amounts, bukod pa doon. And of course, ito yung concern ni Nakong Ungab and others is that yung pagpapakialam o yung pag-defund basically ng subsidy para sa PhilHealth. So ang sabi ng Pangulo, tinanong siya ng reporter o i-re-enact ba yung budget. Tapos sabi niya, shutdown na lang ang gobyerno. I suppose si Pangulo is feeling frustrated. Kasi yun na nga, ang feeling niya, ibinuno na nga niya, ginawa niya ng paraan para maipasa yung budget for 2025. Tapos marami pa rin ng galit sa kanya. Eh, ang problema, ang galit naman natin, it has little to do with, kumbaga, it isn't, galit tayo sa presidente dahil hindi napasa kaagad ang budget. Nakakagalit kasi hindi niya ine-exercise yung kanyang leadership. Presidente siya. Presidente siya ng Pilipinas. May kaibigan ako, dati sabi, we were discussing elections. Ang sabi sa akin, ayoko kasing tanggap ng kung ano-ano, kung kani-kanino, mga ganito, suporta kay ganito, suporta kay ganyan, nakikipag-usap ako sa mga taong ayoko, hindi ako mananalo dahil may mga taong ayokong kausapin, etc., etc. Sabi ko, well, ganito yun eh, you're not like the most popular candidates. Obviously, hindi si Digong yung kausap ko, no? So, you're not the most popular candidate and therefore, you have to do the political thing. Gusto mong ma-elect, then do it. Sabi niya, ang dami ko ng utang. And I remember, a very seasoned politician answered, alam mo, pag presidente ka na. Kasi hodang may utang ka. Presidente ka na. Pwede mong sabihin, maghintay ka, unahin ko to. Because when you're president, your utang is to the Filipino people. Kahit konti lang ang bumoto sa'yo, kung nanalo ka, ang utang mo ay sa buong sambayan ng Pilipino. Kasi when you took your oath to uphold the public interest, uunahin mo ang taong bayan. O sige, kung may utang ka, may utang ka. Di ko alam kung paano mo sasagutin yung utang mo na yan. Pero uunahin mo parate ang mga tao. Kasi di ka naman magtatagal na presidente kung hindi mo i-exercise yung leadership mo. O ngayon sasabihin niya, ayan, pag sinut down or pag strike out ng Supreme Court ang 2025 budget, shutdown na lang. Parang, mawa naman tong batang to, tampo. Mr. President, you are better than that. Seriously. Diba? Huwag kayong sasagot sa media pag kagalit kayo. Alam niyo naman, rule number 1 yan. When you're emotional, huwag kang haharap sa media. Ganyan na ang ginawa mo. So ayan, nagkamali ka na naman. Mali kasi yan. Unang-una, anong iisipin mo? Hindi ka galit dun sa mga taong nag-question. Kung ipaunlakan yan ng Korte Suprema ang nagdesisyon yan. At dinesisyon nila yan ayon sa batas, sa saligang batas at sa mga existent na batas. And therefore, Mr. President, huwag kang magtampo. Sit down and get to work. Tawagin mo, marami ka pa naman sigurong kakampi. O yung mga kakampi mo ba dati, kakampi na ng pinsan mo. Di ko alam kung na-handle mo pa yung mga politika dyan sa loob ng Malacanang. Pero you have to be better than this. Ano yun? Hostage mo yung buong gobyerno dahil nagtatampo ka dun sa mga tao. And besides, sabi ni Anthony Valeroso, he's lying. The government will not shut down. We have operated under the enacted budget. I will explain why he can make tampo muna and pretend that is not true. I'll explain later. But
I'll keep your comment up here para hindi ko makalimutan kasi baka hindi kita mabalikan pag nakalimutan ko. Sometimes kasi we get carried away. So, parang ang sinasabi niya, hostage ko yung buong buong executive branch, walang gagalaw ng pera. Hindi ako gagawa ng paraan. Mariusyo. Alam mo kung bakit na we have operated under a reenacted budget before? That's not, the Constitution kasi is specific. Reenacted yung budget pag hindi na ipasa the previous year yung budget for the year. Okay? So right now, the presumption is that the 2025 budget is deemed constitutional. It is deemed legal. It is deemed in place and already being executed. If the Supreme Court shuts it down, it no longer fulfills the constitutional precondition that if the budget had not been passed in the previous year. Now, what happens when the budget is stricken down? It has not happened before, but it might happen now. The court will have to, hindi lang pwedeng gagawin lang ng Supreme Court strike out, mahanda na kayo kung anong gagawin ninyo. So, somewhere in the comments, there should be an indication that to strike out the 2025 budget and deem the 2024 budget reenacted because the 2025 budget is void ab initio. Okay? No, it's not. Sabi ni Mati Tejero, is he blackmailing the Supreme Court attorney? Actually, I don't know. It may be emotional blackmail, pero naman hindi yan umuubra